Eh paano namin mamamonitor? Yung mga social media influencers na nababayaran ng pagkamahal-mahal. Paano yung mga nag-avail ng mga talagang social media influencers? So, aaminin po natin ang Cathy, wala tayong social media regulation law in the Philippines. Pero sana tingnan po nilang mabuti ang Yun. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga. Naku, Diyos ko po. Delikado. Mukhang maraming iiyak ng mga vlogger at influencer dito, mga kababayan, ha. Eto naman Comelec sinisilip nyo pa ha? Sinisilip ngayon, mga kababayan, sabi nga ni George Garcia, Comelec Commissioner, kailangan silipin yung mga influencer, kasama na dyan vlogger, na mga binabayaran daw. Nako, yung mga bayaran dyan. Para mag-promote ng mga politiko. Nako, tingin ko naman matagal pa to, no? Matagal pang maaprubahan o anong gagawin nila dyan? Nasanay na yung mga tao. At saka wala pa naman batas para dyan. Maraming aalma rito, sigurado. Tapos puro mga influencer pa. Magngangawa yung mga yan. Huwag na lang mag-promote, di ba? Huwag na lang tayo mag-promote ng politiko. Tayo naman hindi naman tayo ganong nagpo-promote, kundi nagbibigay lang tayo ng ating reaksyon, komento sa mga balibalita tulad ng ginagawa natin ngayon. Di ba? Pero bago ang lahat, mga kababayan, bago natin umpisan itong talakayin, isa munang like. Kung hindi naman kalabisan, mag-share na rin po kayo at syempre, mag-subscribe. Yon, umpisan na natin tong talakayin ni Commissioner Garcia. Pasok. Tingnan niyo po. At ako po, I highly respect the opinions of everyone. Yung po ang gusto ko sabihin sa inyo. Sino ba naman hindi, boss? Lahat naman kailangan respeto natin lahat ng opinion ng tao. 'Di ba? Huwag lang yung mapanira, 'di ba? Hindi ka hindi ka respeto. Yung mga nakahawak lang ng ng mikropono, nagkaroon lang ng cellphone, pwede na silang mag-vlog. Mga kababayan, maraming ganoon na tira lang ng tira kahit na mapanira na yung mga binibigkas nila, hindi iniisip, 'di ba? Yung magiging dulot para sa kanila at para sa mga manonood. Ngayon, mga kababayan, dapat siguro yun yung mga unahin nitong mga taga-Comelec, 'di ba? Yung mga walang ginawa kundi sirain, batikusin. Diyos ko, ang daming ganyan sige, tuloy. In a democracy like ours, yung free speech is always respected. Dapat po gano'n, ang freedom of expression. Dapat naman kasi may paggalang, kaya lang kasi kahit anong kahit anong pagiging mahinahon, marespeto at maayos kang magpaliwanag, marami pa ring mga engot-engot talagang mga mga basher at mga kagaya nating mga vlogger na hindi nila maunawaan kung ano yung gusto nating ipahatid Dahil ang pagbablog, mga kababayan, ay kailangan pa rin ng tamang paraan at pag-uugali. Hindi pwedeng yung inyong personal na buhay na kayo parang mga nasa palengke, pwede rin dito sa social media. Hindi ganon. Kailangan, magpigil-pigil din kayo. Sige, tuloy. Pero, bakit po ang mainstream media, kayo, DCXL, ang Channel 5, ang ABC5, ang ABS-CBN, ang Lingkod Kapamilya, ang GMA, ang lahat ng naandito ngayon ng media entities, bakit regulated ng Comelec pag darating ang campaign period? Bakit nga ba? Bakit nga ba?
Oh. Kinakailangan isabit nyo sa amin ang lahat ng mga kontrata na pinapasok ng mga networks ninyo at yung mga kandidato at political parties. Meron pa tayo, may bayad. For every 30 seconds, ganito ang rate. Subject pa sa aming control. Pwedeng nasabihin namin dapat 50% discount. At the Sa bagay, kontrolado nga nila. Sige, tuloy. same time, merong 120 minutes kapag ka TV at 90 minutes kapag ka radyo per station. Yun ang sabi ng batas natin. Ibig sabihin, highly regulated ang mainstream media. Bakit pag social media, hindi namin nare-regulate? Lang naman na problema pa ng mga influencer tsaka vlogger yan. Di ba? Dapat kasi, nagbababa kayo ng panuntunan. Maayos na panuntunan at maliwanag na panuntunan para susundan namin na mga vlogger at influencer yan. Hindi naman po pwede na pag sinabi nyo ganito nang agad yun. Maraming aalma dyan na, sigurado yan. Di ba? Kaya lang nga mga kababayan, tayo naman ano ba naman yung binabalita natin, nagbibigay lang tayo ng reaksyon. Siguro yung mga malalaki, siguradong gamit na gamit yan ngayon Sample nyo na lang, sila Diwata, sila Rosmar, abay gamit na gamit nila yung sarili nila. Di ba? Paano pa yung iba na simpleng ganun lang, laki ng bayad dyan. Sana ko Di ba? Yung iba dyan, naku, dami kong kilalang ganyan. Naku, yari. Magre-reklamo yung mga yan. Parang may mali po tayo doon. Kung may mali, tama nyo. Dahil kami naman, susunod lang din naman sa mga inyong ibababa na panuntunan. Hindi po ba? Kung nare-regulate nga namin ang lahat ng franchises sa buong bansa, sabi ng Saligang Batas under Article 9C, bakit hindi namin kaya regulate ang social media sapagkat napakalawak sila? Bakit? Bakit nga ba? Dapat noon nyo pa sinimulan yan at ginawa. Bakit ngayon kung malapit ang eleksyon, tsaka kayo naggaganyan? Di ba? Dapat noon pa. Ilang taong ka na ba nakaupo dyan? Dapat pagkaupo mo pa lang, inumpisa mo na yan. Hindi ngayon, kita mo ilang buwan na lang, eleksyon na naman. Baka sabihin pamumuliti ka na naman yan. Diba? Yung mga vlogger, mga influencer, laki na nga ng kaltas ni YouTube yan. Tapos babawasan mo pa. Baka umalma sila. Kung ang babawasan mo lang, halimbawa, yung mga politiko na gustong i-promote, di ba? Ng mga influencer, paano yun? Kung gusto, halimbawa ako, gusto ko lang i-promote ito gusto ko tong kandidato na to, wala namang bayad. Paano yun? So ako magbabayad nun para doon sa kandidato? Kung hindi naman ako binayaran ng kandidato para i-promote ko siya kasi gusto ko talaga siya. Tulad ng ginagawa ko kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady, at sa iba pa. Paano yun? Hirap to masalimuot. So kailangan may maliwanag na ibababa kayong guidelines. Na panuntunan na para namin susundin. Liwanagin ninyo. Kailangan konsultahin nyo muna yung mga dyan. Diba? Yung mga concern sa mga vloggers at influencers. Hindi pwedeng, pagka gusto nyo na lang. Diba? Lababaan nyo muna yung mga panuntunan na aming susundin. At tingin ko naman susunod lahat. Napaka-unfair. Hindi ba ang purpose kung bakit may regulation is to ensure equal opportunity for all? Naniniwala po ako. Tama, kami rin naman naniniwala. Na kinakailangan i-regulate ang social media. Okay, tama rin naman i-regulate ako Tama na i-regulate ang social media. Kasi nga maraming mga dyan mga squammy, mag-vlog. Diba? Walang kakwenta-kwenta, puro paninira, puro pakikipag-away. Dapat yung mga yun Kaya payag ako dyan. Pero kailangan malinaw, maayos. Pagkat meron po dyan, social media kasi 24 hours na andyan yung post mo. Hindi lang 24 hours, kundi habang buhay na yan dyan. Diba? Pag pinost mo yan, pag in-upload mo yan, habang buhay na yan dyan, boss, amo. Hindi pwedeng mawala na yan dyan, lalo na kapag malaki ang views. Sige, talay. Hindi ba pwede mong tirahin yung isang kandidato o pwedeng i-promote mo ang isang kandidato?
pero walang regulation. Paano yung ginagastos doon? Ano ang ginagastos? Paano nga kung wala ngang gastos? Wala ngang bayad sa mga vlogger, sa influencer. Paano yun? Trip lang nila. Type lang nila. Idol lang nila. Paano nga yun? 'Di ba? Mahirap 'to. Kailangan liwanagin yung maigi yan. 'Di ba mga kababayan? Dapat maliwanag. Kung ganyan, bubusalan nyo na yung mga bibig namin, para ipagtanggol ang isang kandidatong gusto namin. Oh. Ngayon kung liliwanagin ninyo na kayo iyaan tuwing halalan lang na bawal mag-promote. 'Di ba? Mag-promote ng walang yad ba? May pabor naman 'yan. So ibig sabihin meron ding meron ding magandang resulta. Advantage ito sa mga vlogger. Tataas. Tataas ang value niya, no? Hindi pwede mag-promote kasi may cut ang gobyerno. 'Di ba, no? Tama rin naman kung gusto niyo na mag-promote, bayad kayo. So ngayon, makikita na natin dito. Kitang-kita na sa kitang-kita na ng mga tao yung mga binabayarang mga vlogger. 'Di ba? Kasi pag pinromote nila sigurado bayad 'yon. Dahil iisipin ng COMELEC, pinopromote mo kailangan may bayad. Ay no. 'Di ba? Hindi na ako magpo-promote, magko-komento na lang ako. Gano'n na lang. Kaysa naman sabihin nila, "Oy, bayad ka kasi pinromote mo si ganito." Hirap nito mga kababayan. Hindi ba lahat ng gastos ngayon, kahit sa TV at sa radyo at sa dyaryo, kinakailangan i-report sa amin? Dahil kinakailangan mag-comply ka sa 3 piso, 5 piso at 10 piso, as the case may be. Paano namin mamamonitor? Yung mga social media influencers na nababayaran ng pagkamahal-mahal. Alak ka! Mahal ba? Gaano ka mahal ba yan? Sino-sino yung mga yan? Sa bagay yung mga amuyong nakakita nga ako, merong 6,000 plus, may 10,000 plus, di ba? Ngayon, mga kababayan, lalong tataas ang value ng mga bayaran. Di ba? Tayo, wag na tayo mag-promote. Na lang tayo, mag-komentaryo. Bigay na lang ng opinion. Hindi na natin ipopromote yung mga kandidato. Para hindi masabi na, bayaran tayo. Di ba? Yun lang yan. So, mga kababayan, tuloy nyo na lang na panoorin ito. Medyo maraming madidismaya dito at marami rin na siguro matutuwa dahil pagka ganyan, tataas ang value ng mga vlogger, influencer kasi kailangan ng mag-report at kailangan ng bayad. Wala nang libre. Diba? Isipin din naman ng mga tao, pag pinoromote mo yung kandidato, bayad ka. Humingi ka na lang ng bayad. Diba? Anyway, mga kababayan, bago tayo maghiwa-hiwalay, isang like muna dyan. Opo, sa mga Team Replay at sa mga bago sa ating channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-share at mag-like. At sa hindi pa nakakapag-subscribe, mga kababayan, subscribe na. Maraming salamat po.